Wala naman po talagang intensyon na siraan ng aking kumpanya na pinapasukan. Ginawa ko po yung dahil lang ako sila ng tulong sa aking anak. Akala ko po ay litong pagtulong lang ang ginagawa nila. Yung pala, gusto na lang nila akong gawing testigo para siraan ng gobyerno. Bumaliktad ang warehouse staff ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation na si VJ Almira. Siya ang testigo noon ni Senator Risa Hontiveros sa Senate Law Ribbon Committee hearing na nagsiwalat ng umano'y substandard na medical supplies at ang pagpapalit ng expiry date sa mga face shield na isinupply sa gobyerno. Ayon kay Almira, humingi lamang daw siya ng tulong pinansyal sa Facebook page ng senadora. Then sa direksyon po ni Senator Risa Hontiveros ay inutusan po ako ni Attorney Jay para pumirma ng sinumpang salaysay para sabihin na expired ng mga patients ng Pharmaly. Lahat din po ng mga sinasabi ko sa video ay tinuturo sa akin nila attorney po. Ayun po kasi yung pinag-uutos rin po galing po sa opisina nila Senator Risa Hontiveros. Batay sa inihaing reklamo sa ombudsman ng umano'y katrabaho ni Almira na nagangalang Jamie Vegas, kinumbinsi umano ng tanggapan ng senador si Almira na tumestigo laban sa Pharmaly kapalit ng dagdag na 20,000 piso. Reklamong conspiracy to commit sedition at sedition ang inihain sa ombudsman ni Vegas. Layunin umano ng kampo ni Hontiveros ay pabagsakin ang Administrasyong Duterte at ang partido nito. Kasama rin ang reklamong perjury, offering false witnesses at umano'y paglabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinabulaan na naman ni Hontiveros ang mga aligasyon. Ipinakita ng senadora ang screenshots ng mensahe ni Almira sa Facebook simula pa September 3 bilang patunay na ito ang unang lumapit sa kanyang tanggapan. Paulit-ulit niya itong nagpadala ng mensahe pati sa email na may mga impormasyon nito kaugnay sa kanilang ginagawa sa Pharmaly. At nang lumabas ang alegasyon na binayaran umano siya para tumestigo, mismong si Almira pa raw ang nag-alok na mag-live video para pabulaanan ang paratang. Wala siyang hiningi at lalong wala kaming inoffer na kapalit. Pagkatapos niyang i-tape yung video na ipinakita ko sa Blue Ribbon hearing, may insidenteng natakot siya. Pinakita ko rin sa Blue Ribbon noon na may 2 lalaking nakamotor na silang nag-aalok ng pera sa isang kaibigan ni VJ para ituro daw ang kanyang bahay. Humingi siya ng tulong sa office ko na makalikas sa kanyang tahanan. Siya ang humingi ng assistance para panggastos sa lilipatan nila. Walang bribery on the part of anyone in my office or my whole office with regards, JV. Klarong-klaro po yun. Aminado naman ang abogado ng tanggapan ni Hontiveros na si Attorney Jay Becaba na binigyan niya ng tulong pinansyal si Almira para sa relokasyon nito at anak na may sakit. Pero taliwas sa nakasaad sa sinumpaang salaysay, wala umanong katotohanan na umabot ito ng 20,000 piso at personal na tulong rin anya ito kay Almira. Marami siyang request na hindi namin binibigay. Meron siyang mga hinihinging mga additional assistance para sa anak niya. Inaamin ko po na nagbigay po ako kay VJ personal from my own GCash account, no? But it was always in the nature of humanitarian assistance. Labas po yun sa opisina namin. So everything po is documented. Very clearly, this was after na siya po ay nagsabi na meron siyang sisiwalat tungkol sa Pharmaly. So we will present all these pieces of evidence sa ombudsman. Tingin ni Hontiveros, ginagawa na lamang ito ng Pharmaly at mga umano'y backer nito sa gobyerno para ilihis umano ang investigasyon. Talagang nakakatawa yung charge ng sedition. Yung pagtanggap ng impormasyon mula sa mga concerned citizens para singilin yung accountability ng mga public officials sa graft and corruption sa mga limitadong pandemic funds. That is not at all inciting to sedition. Patunay lang na they feel the need to try to divert the attention not only of the committee, hindi lang ng Senado, pero ng buong publiko sa mga krimen na ginagawa nila. Sa ngayon, pinag-aaralan na anya ng kampo ni Hontiveros ang kanilang susunod na hakbang at nakahandaan niya silang sagutin ang reklamo sa ombudsman. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.